Nito naniniwala naman ang INC o Iglesia ni Cristo na dapat sa Pilipinas litisin si dating Pangulong Duterte at hindi sa ibang bansa. Report mula kay Eden Santos. Nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura at mga hukom sa Pilipinas. Idiniin nito na gumagana ang sistema ng hustisya sa bansa. Naniniwala ang Iglesia na dapat sa Pilipinas litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang posisyon ng Iglesia ni Cristo ay inihayag mismo ng tagapagsalita nito na si kapatid na Edwel Zabala sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ayon kay kapatid na Zabala, dapat pairalin kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas ng Pilipinas. Una rito, inaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crime against humanity. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Dagdag pa niya na hindi dapat isuko ng gobyerno ang soberanya ng Pilipinas sa dayuhan. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairalin ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Binigyang diin din ni kapatid na Zabala na ang hindi pakikinig ng mga namumuno sa gobyerno sa panawagan ng Iglesia sa isinagawang National Rally for Peace ay nagresulta ng kaguluhan sa bansa. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema